Muli ay magandang umaga mga kapatid at tayo muli mag-aaral ng banal na salita. Sa mga nakaraang video ay napag-aralan natin yung part 1 ng Acts 2 at yun ay yung mula dun sa chapter 2 verse 1 to 21. At doon ay ipinakilala ni Apostol Pedro kung ano ang nangyayari nung araw na yun. No, kasi nagtatanong mga tao, ano nangyayari sa araw na ito? Sapagkat nagkaroon ng pagbubuhos ng Espiritu Santo, no, na filled with the Holy Spirit sila, pagkatapos na sila ay makakita ng uh, uh, dilang kawangis ng apoy at makarinig ng isang malakas na ugong ng hangin na wala namang hangin. Pinaliwanag ng Apostol Pedro, ito yung katuparan ng hula ni Propeta Joel na ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman sa mga huling araw. At yung huling araw, yun na nga yung nangyayari nung araw na yun. At katapos nun ay nagpasimula si Apostol Pedro ng kanyang pangangaral. Ano ang kanyang ipinangaral nung araw na yun? At ito'y matutunghayan naman natin dito po sa Kapitulo 2 ng Aklat ng mga Gawa, at ang ating pong babasahin ay naandun sa talatang 22. Ganito po ang ating mababasa. Sabi niya ay ganito, kayong mga lalaking mga taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinanunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at sa mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. So dito ipinakilala niya ang ating Panginoong Jesus at yun yung kanyang ipinangaral na si Jesus na taga-Nazaret. Ano itong si Jesus na taga-Nazaret? Sa concluding part ng kanyang lesson o kanyang pangangaral, ang sabi niya ay ganito, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong Jesus na inyong ipinako sa krus. So dito ipinakilala ni Apostol Pedro na itong ipinako niyo sa krus, no, itong inyong pinatay, ito si Jesus na taga-Nazaret, ito yung ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ano pinatunayan ni Apostol Pedro? Na si Jesus nga ang Panginoon at ang Kristo. Unang-una niyang sinabi na ito ang unang nagpatunay nito ay ang Panginoong Diyos. Na ang sabi uli, babasahin natin uli doon sa verse 22, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos. Sino unang nagpatunay? Ang Diyos. Na lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at sa mga kababalaghan at sa mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. So makikita natin yung unang nagpatunay na si Jesus ang Kristo, si Jesus ang Panginoon, ay ang ating mismong Panginoong Diyos na nasa langit sa pamamagitan ng mga ginawa ni Jesus na na mga kababalaghan, yung mga ginawa ni Jesus na na mga miracle, yung ginawa ni Jesus na mga wonders. Yun po yung isa sa patunay na ang Jesus na ito na taga-Nazaret, siya na nga yung Kristong kanilang iniintay. At pagkatapos nun, nagbigay pa ng isang katunayan, no? Pagpapatunay si Apostol Pedro, at yung pagpapatunay na isa na ginawa ni Apostol Pedro ay yung tungkol sa death, burial, and resurrection ng ating Panginoon Kristo. At yung mabasa natin doon sa mga sumusunod pang mga talata. Na bakit yun ang patunay? Bakit pinatunayan ako sa Pedro na si Jesus ang Kristo, si Jesus ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at kanyang pagkalibing
at kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat yung po yung talagang preba para mapatunayan kung sino ang Kristo. Sapagkat nung panahon nila, marami ang nagpapakilalang Kristo, marami nagpapanggap na Kristo. At madali namang sabihin na ikaw ang Kristo sapagkat sasabihin mo lang na ikaw ay lahi ni Abraham, no? Ikaw ay lahi ni David, at ikaw ay pwede na matanggap na Kristo. At pwede ka rin kung meron kang kaalaman sa mga paggagawa ng mga himala, ay pwede mo mapatunayan na ikaw ang Kristo. Pero meron talagang pagpapatunay, ang pinakatunay na katibayan na ikaw ang Kristo kung ikaw ay mamamatay, ililibing, at muling mabubuhay. Sapagkat yun po yung nakatala sa banal na kasulatan. Ang sabi po dito sa unang Korinto Kapitulo 15, ang talataang aking babasahin po ay naandun po sa 3 hanggang 4. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat at aking namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa sa kasulatan. Sabi doon sa verse 4, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. So makikita natin, yung Kristo pong inihula sa kasulatan, sa Old Testament, ang Kristo pong ito ay mamamatay at muling mabubuhay. At sa ating Panginoong Jesus lamang po nangyari ito sa lahat-lahat ng mga nagpapakilalang siya ang Kristo, siya ang Mesaya. At dito po sa aklat ng Lucas ay mababasa rin natin mismo ang ating Panginoong Kristo ang nagsalita nito at pinaalala niya yung kanyang mga sinabi nung siya ay nabubuhay pa. At ganito ang ating matutunghayan. Dito po natin mababasa sa Lucas Kapitulo 24 at ang talataan po ating babasahin ay sisimulan po natin doon po sa 44. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasusulat tungkol sa aking sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. Sa verse 45, ang sabi, nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Sa 46, ang sabi, at sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkakasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangon muli sa mga patay sa ikatlong araw. So, ang hula po sa matandang tipan, may darating na Kristo. At ang darating na Kristong ito ay yung hari, yung luluklok sa luklukan ni David. At siya yung magbibigay ng kaligtasan sa lahat sa lahat ng laman. Ngunit nung panahon ng ating Panginoong Kristo, sa kanyang personal ministry, marami na pong nagpapakilala na sila ang Kristo. At tunayan, ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagsabi dito sa Matthew 24, ay ganito po yung kanyang sinabi. Doon po sa verse 5, ganito po ang ating mababasa, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At dito po sa Matthew 24 verse 24, ganito naman po ang ating mababasa. Ang ating Panginoong Kristo rin ang nagsabi, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na magpapakita ng mga dakilang tanda. So, may liligaw marami sapagkat isa sa mga tanda ng pagiging Kristo, yung gagawa sila ng mga himala, magpapalitaw ng maraming tanda. Sabi doon,
Sabi doon, sapagkat ang mga magsisilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pa ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. So makikita natin, hindi basta-basta na maipakilala ang iyong sarili na Kristo. At marami nung panahon na yon na na nagpapanggap na sila ang Kristo. At marami ang naliligaw sapagkat nakakagawa rin sila ng mga himala. Pero ang hindi nila nagawa, na nagawa ng ating Panginoong Hesus, yung mismong nakasulat sa tandang tipan na kung darating ang Kristo upang magbigay ng kaligtasan sa lahat ng laman o magbuhos ng Espiritu sa lahat ng laman. Walang iba kundi yung taong nagpapakilalang siya ang Kristo, na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Kung tatandaan nyo ng ating Panginoon sa Kristo nung siya ay sinabihan ni Pedro na sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Diba doon sa verse 22, ang sabi niya, pupunta ako sa Jerusalem upang ako ay mamatay at sa ikatlong araw ako ay babango muli. So, sa pangangaral ni Apostol Pedro doon sa Acts 2, makikita natin sa kanyang pangangaral, ang kanyang ipinangaral po ay si Jesus ay pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at mga kabalaghan. Pinatunayan na siya na nga ang Lord and Christ sa pamamagitan din ng kanyang pagkabuhay na magmuli. At sa kanyang pagkabuhay na magmuli, ang sabi nga ng ating magiting na apostol, dito po sa muli, balikan natin doon sa Acts 2. Ganito po yung kanyang sinabi, at aking babasahin na lang upang inyong maalaman. So sa kanyang pangaral, sabi niya po ay ganito, at dito natin mababasa sa 29, ang sabi niya po, mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibhasa nga'y isang propeta at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kanya, na sa bunga ng kanyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. Palibhasa ay nakikita na niya ito, ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang mga katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. 32, ang Jesus na ito'y binuhay na mag-uli ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. So yung hula ni David, yung sinasabi ni David na bubuhayin muli ang Kristo, natupad sa ating Panginoong Jesus. 33, palibhasa nga'y pinarangal ng kanyang kanang kamay ng Diyos, at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo. Ang sabi niya ay ibinubuhos niya ito sa inyo na nakikita at naririnig. So yung nakita nilang bilang kawangis ng apoy at yung kanyang nilang narinig na na ugong ng malakas na hangin na wala namang hangin, ito'y pagpapatunay na ibinubuhos na ng ating Panginoon Kristo yung Espiritu Santo na tinanggap niya sa Ama, na ito'y ipinangako niya sa pamamagitan ng hula kay Propeta Joel. Siya na nga ang kanilang iniintay. Kaya nga ang sabi rito, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, dadapat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko ang mga kamay mo na tungtungan ng iyong mga paa. At ito ang conclusion ng kanyang sinasabi, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos
na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.